DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Friday, June 21, 2024. Pasada Balita. DENR at DOE naghahanda na sa epekto ng La Nina. Pasada Balita. Poverty rate ng bansa inaasahang bababa ayon sa isang grupo. Pasada Balita. Pag-freeze sa Porac Pogo assets sa ikinasana ng PAOK. Pagpapasara sa mga Pogo Hub, suportado ng mga retiradong sundalo. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 5 labi natagpuan habang halos 70 katao na iligtas sa inanod na bangka. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Bureau of Internal Revenue pinahintulutan ang paggamit ng natitirang official receipts. Pasada Balita. At sa balitang palakasan, Pascal Siakam babalik sa Indiana Pacers sa NBA. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Posibleng maramdaman ang epekto ng mahina o weak La Nina sa Pilipinas sa pagitan ng buwan ng Agosto at Oktubre. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyang nasa neutral phase ang bansa kasunod ng pagtatapos ng El Nino phenomenon. Paliwanag ng Pag-asa, sa ngayon, hindi pa naabot ang criteria upang tuluyang maideklara ang pag-iral ng La Nina sa bansa. Dagdag pa ng Pag-asa, asahan naman ang mga pag-ulan sa pagtatapos ng kasalukuyang taon. Pasada Balita. Sinimula na ng Department of Energy ang paghahanda para sa epekto ng La Nina. Ayon kay Energy Secretary Rafael Rotilla, naghanda na sila ng mga hakbang kung makaranas muli ang bansa ng malakas na buhos ng ulan. Inaasahan din ng DOE ang mas kaunting mga pagkaantala kumpara sa nagdaang El Nino na tumagal mula July 2023 hanggang unang bahagi ng 2024. Pasada Balita. Aabot naman sa mahigit 100 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa sa transition ng weak La Nina sa buwan ng Agosto. Ayon kay DNR Undersecretary Jocelyn Marcus Fragada, natukoy na ng DNR ang mga high, moderate at low risk areas na banta ng La Nina. Binigyan din ni Yusik Fragada na inatasan na ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang Mines and Geosciences Bureau at lahat ng field offices na tiyakin na sapat ang paghahanda ng bansa bago pa magsimula ang epekto ng La Nina. Nanawagan naman ng DNR sa mga lokal na pamahalaan na turuan na ang kanilang mga constituent kaugnay sa tamang paghahanda sa nasabing weather condition. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos naglabas ng direktiba na nagbababa sa taripa ng bigas at iba pang produkto. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes.
Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbababa ng taripa sa imported na bigas at iba pang mga produkto. Batay sa Executive Order No. 62 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mula sa 35% ay bababa sa 15% ang taripa sa iba't ibang imported rice at iba pang mga variety. Ito'y alinsunod na rin sa Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028 na inaprubahan ng NEDA Board. Una nang sinabi ng NEDA na layunin ng pagtatapyas ng taripa sa imported rice na makamit ang 25 pesos na kada kilo ng bigas. Samantala, aprobado na rin ng Pangulo ang pagpapanatili ng mababang taripa o most favored nation tariff rate sa maraming produkto tulad na lamang ng mais, karneng baboy, mechanically deboned meat, asukal at maraming gulay. Sinasabing ginawa ang hakbang upang makontrol ang inflation o ang pagtaas sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, mararanasan sa Pilipinas ngayong Biyernes ang pinakamahabang araw at pinakamaikling gabi ngayong taon. Paliwanag ng Pag-asa dahil ito sa June solstice na kilala rin bilang summer solstice. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Itinuturing ng mga astronomer na ang araw na ito bilang pagsisimula ng summer sa Northern Hemisphere at winter naman sa Southern Hemisphere. Sa Metro Manila, inaasahang aabot ng 13 oras ang daytime ngayong araw. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, posibleng bumaba ang poverty rate ng bansa sa susunod na taon sa gitna ng patuloy na pagbuti ng economic prospects ng Pilipinas. Nilinaw ni International Workplace Group Country Manager Lars Wittig na kanilang tinutukoy ang partikular na bilang ng dolyar kada araw at hindi ang pangunawa ng mga Pilipino na nag-aalala sa susunod na ipapakain sa pamilya. Ayon kay Wittig, Vice President ng Asia Pacific North, statistically bumababa ang poverty rate at inaasahang aabot ito sa 10.7% sa susunod na taon. Target naman ng pamahalaan na ibaba ang poverty rate sa 16.4% ngayong taon at 9% naman sa 2028. Sa unang kalahati ng 2023, bumaba ang porsyento ng mahirap na Pilipino sa 22.4% mula sa 23.7% noong nakarang taon o mula 26.14 million hanggang 25.14 million. Nangangahulugan ito na mahigit 900,000 na mga Pilipino ang umangat sa poverty line na itinakda sa mahigit 13,000 pesos para sa isang pamilya na may 5 miyembro kumpara sa poverty line noong 2021 na 2,000 pesos lamang. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, umarangkada na ang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board hinggil sa panukalang aumento sa sahod sa Metro Manila. Kasama sa ikinasang pagdinig kahapon ang hirit na 597 pesos wage hike o Unity for Wage Increase Now, gayon din ang 750 pesos na aumento sa sahod na hiniling ng dalawa pang labor group. Kaugnay nito, umapila ang Trade Union Congress of the Philippines para sa karagdagang suporta para sa 150 pesos o mas mataas pang aumento sa sahod, hindi lamang sa NCR kundi sa buong bansa. Habang inihayag naman ng Employers Confederation of the Philippines na kinikilala ng grupo ang hinanaing ng mga manggagawa hinggil sa usapin ng sahod. Kaya naman inirerekomenda ng ECOP ang 24 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa non-agricultural sector, habang 23 pesos naman para sa mga manggagawa sa agriculture sector. Tiniyak naman ng RTWPB na hindi naaabuti ng isang buwan ang paglalabas nila ng desisyon hinggil sa panukalang aumento sa sahod sa Metro Manila. Pasada Balita.
Sa iba pang tampok na balita, ipinag-utos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pag-freeze sa mga asset o ari-arian ng Lucky South 99 Corporation. Inatasan ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order o preservation order mula sa kinauukulang korte. Batay sa memorandum na nilagdaan ni PAOK Chairman at Executive Secretary Lucas Bersamin na naka-address kay AMLAC Executive Director Matthew David, ang nasabing application ay dapat na sumasakop sa lahat ng mga ari-arian sa loob ng Lucky South 99 na isinasangkot sa mga iligal na gawain. Bukod dito, nakasad din sa naturang memorandum na batay sa ebidensya, kailangan tukuyin ng AMLAC ang mga partikular na asset na isasama sa aplikasyon na hindi limitado sa buong compound kung saan matatagpuan ang Lucky South 99 na may 46 na mga gusali, gayon din sa mga nakaparadang sasakyan sa loob ng compound. Nakatakda ring ipa-deport ng PAOK ang 156 na dayong na aresto sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pasada Balita. Kaugnay nito, inahanda na ng PAOK ang forfeiture case laban sa mga operator at may-ari ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito naman ang kinumpirma mismo ni Atty. Ernesto Tendero Jr. Kinatawan ng PAOK matapos ang pagsisiyasat sa Pogo Hub sa loob ng halos 10 araw. Ayon kay Atty. Tendero, nasa pamahalaan na ang desisyon kung anong gagawin sa mga ari-arian. Matatandaang nakakuha ang mga otoridad sa compound ng daang-daang dokumento kabilang ang mga papeles sa mga kinatawan ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na sina Catherine Cassandra Leong, Han Gao at Dennis Cunanan. Pasada Balita. Suportado naman ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang agarang pagpapasara sa mga pogo sa buong bansa. Ayon sa grupong Association of Generals and Flag Officers Incorporated, nagdudulot ng panganib sa seguridad sa lipunan ng pogo at sinasawalang bahala nito ang mahakbang ng pamahalaan para matigil ang katiwalian. Giit ni AGFO President at Board Chairman Retired Vice Admiral Emilio Marayag Jr., ginagamit ng mga kriminal para sa human trafficking, prostitution, pandurukot, cyber scam, illegal trade, torture, paniniknik at cyber attack sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pa ang mga pogo. Dagdag pa ng retiradong admiral, banta ang mga nasabing aksyon sa paniniwala at seguridad ng mga Pilipino. Pasada Balita. Iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na bukod sa pangalan at nationality, binago rin ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo ang kanyang edad. Ayon sa senador, posibleng iniba rin ng alkalde ang edad kung ikukonsidera ang inilabas niyang dokumento tungkol sa isang Guo Huaping na pinaniniwalaan niyang si Mayor Guo. Batay sa dokumento ni Guo Huaping, lumalabas na ang birthday nito ay August 31, 1990, samantalang ang birthday ng alkalde sa kanyang PSA birth certificate ay July 12, 1986. Binigyan din ng senador na maaaring iniba ang petsa ng kapanganakan ng kontrobersyal na alkalde sa birth certificate upang lumabas na nasa legal na edad na ito para magmay-ari ng share sa kanilang kumpanya at mga lupain. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na tunay ang panibagong dokumento na inilabas si Senator Sherwin Gatchalian kaugnay sa totoong pagkatao ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nakuha ang dokumento mula naman sa Board of Investments. Base sa mga dokumento, dependent si Guo Huaping ng kanyang ina na si Lin Wen-yi sa investor's visa nito na nakansila noong 2011.
Samantala, hindi pa sigurado ang Bureau of Immigration kung iisa si Mayor Guo at si Guo Huaping. Una nang umapila ang kampo ng alkalde na dapat mabigyan sila ng patas sa paglilitis para sa mga isyong kanyang kinakaharap. Pasada Balita. Sa latest naman ng Filipino Mirror, handa ang Department of Labor and Employment na tulungan ang halos 22,000 Pilipino na namumurong mawala ng trabaho kapag tuluyang pinagbawal ang pogo sa Pilipinas. Kaugnay nito, binahagi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na natapos na ng DOLE ang profiling na layong alamin ang kwalifikasyon at expertise ng mga nasabing manggagawa kaugnay sa mga bakanting trabaho, gayon din upang matukoy kung kailangan magsagawa ng upskilling. Nabatid na ang tanging tutulungan ng DOLE ay ang mga manggagawang Pilipino dahil kailangan muna anilang kumuha ng mga dayuhang manggagawa ng Alien Employment Permit bago makapagtrabaho sa Pilipinas. Paliwanag ng kalihim, ibinibigay lamang ang AEP sa mga dayuhang naghanap ng trabaho sa Pilipinas sa sandaling hindi magampanan o ayaw gawin ng manggagawang Pilipino ang partikular na trabaho. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tumanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sinasabing notorious na pusher ng ecstasy at organizer ng orgy session, timbog sa lungsod Pasig. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Arestado ang isang notorious na ecstasy drug pusher at kilalang organizer ng madalaswang sex orgy sessions sa isang buy-bust operation na ikinasa ng National Capital Region Police Office Special Operations Unit o NCRPO-SOU nitong Miyerkules ng gabi sa Pasig City. Kinilala ng mga otoridad ang drug suspect na si Jade Christian Regalario alias Jade ng number 6 Tyler Street, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Base sa ulat, isinakatuparan ng NCRPO-SOU ang operasyon sa pamumuno ni Police Lieutenant Michael Maragon makaraang makatanggap ng impormasyon sa kanilang tipster na nagsasagawa ng kanyang kalakal sa lugar. Si Regalario na aresto ang suspect mag-aalas 8 ng gabi nitong June 19 sa parking area ng Quantum Building sa Barangay Ugong, Pasig City matapos magbenta ng halagang 1,000 pisong ecstasy tablets, isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 25 pinky tablets capsule ng ecstasy ang nakuha kay Regalario. Sinabi pa ng NCRPO-SOU na kanila ring nakalap mula sa tipster na tulak din ng cocaine at kilalang organizer si Regalario ng sex orgy session sa kanyang mga kliyente na mga taga-showbiz. Ang karamihan sinampahan na si Regalario ng kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustudiya na ngayon ng SOU, NCR at PNP Drug Enforcement Group si Regalario at ang mga nakuwang ebidensya para sa dokumentasyon at proper disposition. Samantala na i-turn over na ang nakumpiskang mga ecstasy pills sa PNP Forensic Group sa Camp Crame sa Quezon City para sa forensic laboratory examination. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa Impilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Wala pang itinatalagang officer in charge ng Department of Education si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Makaraang magbitiw si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Kaugnay nito, muling nilinaw ni Secretary Garafil na sa July 19 pa magiging epektibo ang resignation ni VP Sara. Matatandaang nagtungo si VP Sara sa palasyo noong Miyerkules, June 19 upang personal na ihain ang kanyang resignation letter bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC kay Pangulong Marcos.
Pasada Balita. Muli namang itinanghal na top performing cabinet member ng Administrasyong Marcos, si Vice President Sara Duterte. Ito'y batay na rin sa Tangere Survey na isinagawa noong Mayo kung saan nakuha ni VP Sara ang 58% na satisfaction rating, ang pinakamataas na satisfaction rating na nakuha ng Vice Presidente sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Naitala ang pinakamalakas sa suporta ni VP Sara sa Mindanao, kung saan nakakuha ito ng 66% na satisfaction rate. Habang naitala naman ang mataas na dissatisfaction rate sa National Capital Region, Southern Luzon at Bicol Region. Batay sa Tangere Survey, pinakamababa ang satisfaction rate na natanggap ni VP Sara mula sa mga low-income earners, gain din sa mga respondent na asawang lalaki. Pasada Balita. Naniniwala naman si Professor Froilan Calilong, political analyst, na positibo ang magiging epekto ng pagbibitiw ni VP Sara bilang miyembro ng gabinete sakaling tumakbo siya sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Kaunang nito, inihalintulad ni Professor Calilong ang ginawang hakbang ni VP Sara sa pagkalas ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa gabinete noon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon sa naturang political analyst, mas malaya nang makapagbibigay ang pangalawang Pangulo ng kanyang mga opinyon at sentimiento hinggil sa pamamalakad ni Pangulong Marcos Jr. Mas mabuti na anyang si VP Sara na ang kusang nagbitiw sa kanyang posisyon kaysa ang Pangulo pa mismo ang magtanggal sa kanya sa pwesto. Pasada Balita. Pinabulaanan naman ng Liberal Party ang naging pahayag ni dating spokesman Harry Roque na si Vice President Sara Duterte na ang magiging bagong leader ng oposisyon. Ito'y matapos magbitiw si VP Sara sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa LP, malabong pamunuan ng Vice Presidente ang oposisyon dahil bukod sa sinasabing kawalan ng acceptance at accountability sa nasabing resignation, marami pa nilang issue na kailangang masagot at marisolba. Iginit pa ng partido na tila palabas lamang noong nakaraang halalan ang Uniteam. Pasada Balita. Oras! 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong kinatawan ng ikatlong distrito ng Maynila, si Congressman Joel Chua. Congressman Chua, good morning. Johnny Baños po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong? Magandang umaga po, John, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Alright. Unang-una sa lahat po, maraming salamat sa pagkakataon on a Friday morning na makakausap kayo at mabigyang linaw. Sino po ang nag-initiate, Kong Chua, with your indulgence nitong hakbang na ito na ika ngay matanggal na yung malasapot na mga kable sa mga poste po ng kuryente, Kong? Well, tayo po kasi nanawagan na ayusin to kasi kung maalala po ninyo noong nakaraang taon, Apo. yung distrito ko po bumagsak po yung isang poste dahil po samot-samot po yung mga mga kable po dito. Aha. Papasok na naman po yung bagyo, tag-ulan. So medyo tayo po nababahala sa lusot ng Maynila. Apo. Kong, mobile po ba kayo, Kong? Hello po? Apo, mobile po kayo? Namawala po kayo? Go ahead po, go ahead. Mobile po kasi ako, pasensya na po. Apo. Sige, so nung nakaraang- nakita niyo po sa lungsod ng Maynila yung ganitong insidente, kayo na po ang nagkusa na kumausap sa mga stakeholder, Kong?
Opo, gumawa po tayo ng panawagan sa mga stakeholder. Apo. At kausap ko po kanina ang ating pong chairman ng MMD, Committee on MMD, si Congressman Roland Valeriano, ng ikalawang purok ng lungsod ng Maynila. At ito po ay aming iimbestigahan kung hindi po sila susunod at aayusin itong mga kable po ng kuryente. At mukhang binabanggit nyo rito, Congressman, 1 week lang po ba ang binibigay nyo o ilang araw po para tuluyang may Siguro saayos? sa katapusan, binigyan po natin sila hanggang katapusan. Binigyan po natin sila ng palugit hanggang June 13 na ayusin ito. Pero tayo po ay natutuwa dahil kausapin po natin si Mayora Hani at sinabi Apo. po niya na sinismula na po ng city engineer. Pero alam naman po natin hindi po ito kakayanan dahil sobrang dami po talaga ng mga spaghetti cable po dito sa lungsod Maynila. Kaya talagang kailangan po dito matinding kooperasyon po sa mga stakeholders. Opo. At may isa pa pong magandang good news na naging follow-up o resulta ng inyong panawagan with your indulgence, Congressman Chua. Dahil inaprubahan po ng Metro Manila Council yung resolusyon na humihimok sa mga LGU na bumuo ng ordinansa na magbabantay po sa pagkabit o pagkabit ng mga wire at kable upang maiwasan po yung maging spaghetti cable nga at posibleng panganib na idulot nito. Ano po reaksyon niyo dito, Congressman Chua? Good news po yan. In fact, kami po ni Congressman Valeriano, Apo. nag-usap na, mag-aingin po kami ng aming version naman po sa Kongreso para ito po talaga ayusin na. At bibigyan po natin ng penalty ang mga susugoy po dito. At ito po ay kung magkakaroon ng kaukulang resolusyon at batas, nationwide na, Congressman Chua, ang panawagan ninyo. Tama po kayo. Kasi sa akin pong paniniwala, bakit naman po sa BGC nagawa kong maayos? Pilipinas din naman po yung BGC. So medyo, siyempre, medyo gagastos po sila ng konti dito. Pero sa tingin ko napapanahon na dahil ang dami po mga kable dito na talagang very risky po. Magiging sandi pa po ito ng sunog Apo. at mga aksidente. Opo. At isa pa pong bagay dyan, gaya nga po ng binabanggit ninyo, pag sobrang bigat na po nung kable at medyo matanda na at marupok na yung poste, sigurado ang bagsak niyan, Congressman Chua. Opo, at nangyari na po yan noong nakaraang taon sa ating distrito sa may bandang Binondo. So nagkaroon na pala po kayo ng bad experience kaya minarapat yung gumawa na ng kaukulang hakbang. So Congressman Chua, maliban po sa ganitong mga bagay, ano pa po ang inyong pinagkakaabalahan sa inyong distrito, Kong? Well, marami po tayong mga programa sa ating distrito. Isa na po dyan yung pagbibigay natin ng scholarship sa mga public school. Apo. Kong, nawawala ka? Kong? Kong? Nako, nawala na. Pakitawagan natin ulit kasi meron pa akong isusundot na katanungan eh. Actually po, mga kabalitaan, mga kabalitaktakan, kung inyo po namang makikita at personal yung madadaanan, yung mga posting talaga namang malasapot, ang dami ng kable na salasalabat, talagang kakabahan ka at nervyusin dahil sa posibilidad na kung makikita nyo yung pinagkakabitang mga poste, talaga namang halos lumundo na. Kung hindi man po ito lumundo, may tendency po itong bumagsak o kaya maputol. At ang problema, disgrasya po yan, di po ba? Kagaya nga nung binabanggit ng kinatawan ng ikatlong distrito ng Maynila, na si Congressman Joel Chua, naranasan niya na po sa kanilang distrito. So, mas maganda po na wag na pong maulit, hindi lamang po sa kanyang lugar, kundi sa buong bansa po. At maganda nga po itong ginawang ito ng ayudang ginawa nitong Metro Manila Council dahil inuobliga nila o hinihimok nila ang mga LGU o mga local government unit na talagang magpatupad ng ordinansa na humihimok o magbabantay sa pagkakabit nitong mga ganitong kable. Ewan ko pero sa mga probinsya, ba't nagagawa ang malinis ang mga linya, di po ba? At ang alam ko rin, kung hindi po ako nagkakamali, meron pong mga bagong linya ngayon na ikinakabit sa ilalim na ng lupa. Hindi na po siya nakataas. Kumbaga nababawasan po yung load ng mga poste kasi doon po sa mga area ng Tondo, area ng Tayuman at marami pang lugar. Maging dito sa Quezon City, may mga
pong talagang salasalabat ang kawad ng kuryente. Ang pagkakaintindi ko po kasi dyan, bukod po sa kawad ng kuryente, meron pong mga kawad na inilalagay yung cable, telecommunication, at iba pa pong service provider. So, ang nangyayari, pag pinagsama-sama at hindi maayos ang pagkakakabit, nagmumukha po siyang sapot ng gagamba o kaya ay yung spaghetti na kung tawagin niya ay spaghetti cable. Hindi na natin mabalikan, wala na si Congressman Chua. Okay, ano pa rin ha? Pasingit pa rin ha, dahil meron pa akong isang importanteng itatanong sa kanya na may kaugnayan pa rin sa third or sa mismong... Okay, Congressman Chua, nawala po kayo, pasensya na po. Opo, alright. Diyan na po, mobile ako. Medyo papunta tayong Surigao eh. Opo, alright. So, Congressman Chua, nababanggit nyo yung iba pang proyekto, scholarship, ano pa po? Yung buong issue ng parking sa area ninyo, yung nasolusyonan nyo na, Kong? Yung parking po? Opo, parking. Opo, inaayos na po namin dito. In fact, nung kamakilan lang po, kamiting po natin yung MTPB para Opo. maisagawa yung maayos na program. Sabi ko, magbigay po sila ng plano nila para po dito. Alright. Malapit na po ang SONA at ang muling pagbabalik ng sesyon sa Kamara. Ano po ang mga prioridad ni Congressman Chua? Go ahead, sir. Well, ako po, gusto ko pong marinig sana yung plano po ng ating Pangulo dito po sa DepEd kung ano po yung lalong-lalo na sa quality of education natin. Kasi nung kailan lang po, lumalabas po sa pag-aaral na nangungulilat po tayo. Apo. Nagkaroon po ng survey dito po recently, yung PISA o yung Program for International Student Assessment. Out of 64 countries, ang 63 po tayo. Apo. Kaya nakikita po natin yung pagbagsak ng quality ng edukasyon dito sa atin. So sana po ito po masolusyonan po to sa agarang panahon. Alright. Lastly, Congressman Chua, ano po ang stand ninyo sa mga Pogo? Mukhang dumarami po yung panawagan na totally iba na po ang Pogo sa bansa. Ako po, sa totoo lang, medyo dapat balansehin natin kung ito po ay makakatulong talaga. Kasi nakikita po natin baka pa mas malaki po yung perwisyo kaysa po sa tulong na naipapasok po nito. Kaya, siyempre, naririnig ko at pangunawaan ko naman po yung mga concern ng mga ahensya na mandated na mag-raise ng pondo. Apo. Pero dapat tignan din natin at balansehin kung baka ito pong pondong tong na nai-raise natin, maliit lang kaysa sa perwisyo na inaabot po ng ating mga kababayan. Alright. With that, baka po meron pa po kayong karagdagang mensahe sa inyong mga constituent at sa ating mga kababayan sa kabuuan. Congressman Chua, nasa inyo po pagkakataon, sir. Well, maraming salamat po sa lahat po ng tulong na binibigay po ninyo dito sa atin. At lastly po, gusto ko lang pong paalala sa mga kababayan natin, sa mga constituents po natin, natuloy pa rin po yung ating libreng dialysis dito sa distrito sa program, na isa rin po sa mga programa natin. Alright. With that, Congressman Joel Chua, maraming salamat sa pagkakataon. Ingat po. Good morning. God bless, sir. Anytime po, Sir John, at sa lahat po ninyong tagapakinig. Alright, maraming salamat. Diyan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, ibinunyag ni LP President at Albay 1st District Representative Ed Seligman. Natatakbo si dating Vice President Lenny Robredo bilang alkalde ng Naga City sa susunod na halalan. Ginawa ni Congressman Lagman ang hakbang matapos mag-viral ang isang online post na nagsasabing dapat italaga si dating VP Robredo bilang kapalit ni VP Sara sa pagiging kalihim ng Education Department. Ayon kay Congressman Lagman, ang nasabing kumpirmasyon ay batay na rin sa huling naging pag-uusap nila ni dating VP Robredo kung saan layon-anya ng dating Vice Presidente na ipagpatuloy ang programa ng kanyang yumaong mister. Inihayag naman ng mambabatas na nakadepende pa rin sa dating pangalawang Pangulo kung tatanggapin niya ang posisyon sa sandaling ialok ito sa kanya. Pasada Balita. Pinayuhan naman ni Senator Amy Marcos ang mga Pilipino na iwasang sumausaw sa gusot sa pagitan ng US at China.
Sa gitna ito ng patuloy na pagtiyak ng Amerika na maaaring igiit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa oras na magkaroon ng armed attack sa West Philippine Sea. Iginit ng presidential sister na dapat protektahan ang mga Pilipino sa panganib at gyera, kaya dapat manaig ang kalmadong pananalita at pag-iisip at kalkuladong mga desisyon. Buo pa rin ang paniniwala ng senador na kaya pang mahilot sa dialogo ang anumang gusot ng Pilipinas sa China sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinayo rin ng super ate na iwasang magpadalos-dalos sa paglalabas ng pahayag kaugnay ng panibagong insidente sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Chinese sa Ayungin Shoal. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. At ito pa, dagdag pong kaalaman. Sa pag-claim ng panalo sa loto, ibinahagi po ng PCSO sa isang special report na ito. Ibinahagi ni Ms. Laila Galang, Department Manager ng Product and Standard Development ng PCSO, kung paano i-claim ang perang napanalunan sa loto at kung hanggang magkano ang halaga na pwedeng i-claim sa PCSO Lotto outlets. So yung mga agents namin, pwede ka diyang mag-claim hanggang 9,999. Kasi 10,000 hindi na pwede sa kanila. So, ano yan, less than 10,000, pwedeng magbayad ang outlet. 10,000 and up to 300,000 sa branch offices ng PCSO. Okay po. So, more than 300,000 head office na yun. Ayon din kay Ms. Laila Galang na mayroon lamang 1-year validity ang winning tickets at ang pag-claim ng panalo sa PCSO. Pwede ba Meron yun ka lang? lang 1 year from the Ano date yan na lang? na-draw siya at naging winning numbers, may 1 year ka to claim. To claim. Tapos after 1 year, void na yun. Void na siya. Expired na. Yung Pero matagal pa rin, pag 1 year, hindi mo yun na-claim, yung price na dapat para sa'yo, Yes. itutulong na natin sa kawang gawa. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Ako si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras sa hudyat. Oy, 15 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. At sa iba pang tampok na balita, iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang posibleng naging paglabag ng shipping company at manning agency ng mga Filipino crew na sakay ng MV Tutor. Partikular dito ang paglabag sa safety requirement ng mga barkong naglalayag sa tinatawag na warlike zones tulad ng Red Sea. Mahuguni't ang 3 tripulanting Pilipino ang namatay dahil sa dalawang magkahiwalay na pag-atake ng Houthi rebels sa MV True Confidence at MV Tutor. Pasada Balita. Sa latest ng Filipino Mirror, babantayan ng Department of Agriculture ang bentahan ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa Kadiwa stores upang maiwasan ang hoarding. Magpapatupad ang DA ng monitoring system kung saan kabilang sa posibleng option ang paggamit ng booklets na katulad ng ginagamit sa mga butika. Ito'y upang matiyak na ang limitadong supply ay mamamaximize at walang pamilya na bibili ng higit sa 10 kilo kada buwan na limit na nakasaad sa ilalim ng kanilang guidelines. Nauna nang inanunsyo ng National Food Authority Council na inaprubahan na ang pagbebenta ng kanilang naluluma ngunit good stock na bigas upang matulungan ang mga mamayan na makayanan ang tumataas na presyo ng nasabing produkto. Pasada Balita. Hoy, oras na para sa sports
Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Nag-umpisa ng free agency sa NBA. Ang all-star forward na si Pascal Siakam ay pumirma na ng isang 4-year, $189.5 million maximum contract para manatili sa Indiana Pacers. Binigay ni Pacers President of Basketball Operations Kevin Pritchard at General Manager Chad Buchanan ang max offer kay Siakam at ang kanyang mga ahenteng si Todd Ramasar at Jafar Chofani ng Life Sports Agency. Itong taong ito, dahil sa bagong early contact rules ng NBA, pwede nang kausapin ng mga kupunan ang kanilang free agents pagkatapos ng NBA Finals. Nakakontrata na ngayon sa Pacers si Tyrese Haliburton at Siakam hanggang 2028 at 2029 para sa kanilang bagong core. May average si Siakam ng 21.3 points sa 55% shooting at 39% three-point shooting para sa Pacers itong katatapos na season. Sa ibang balita, pabalik sa Golden State Warriors si Gary Payton II at gagamitin niya ang $9.1 million player option niya para sa 2024-2025 season. May average si Payton ng 5.5 points sa 56.3 shooting para sa Warriors. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pinayagan na ng Bureau of Internal Revenue ang paggamit ng mga natitirang official receipts hanggang maubos ito sa halip na hanggang sa katapusan lamang ng 2024. Ipinag-utos ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang paggamit ng mga natitirang OR hanggang sa ito'y maubos sa halip na hanggang sa December 31 na lamang. Pinayagan din ni Commissioner Lumagi ang pagsumite ng inventory reports o notice sa pamamagitan ng email. Sinabi pa ng BIR na ang pinakabagong mga direktiba ay inilabas upang gawing mas madali para sa mga taxpayer ang transition ng system sa ilalim ng Ease of Paying Taxes Act. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Natagpuan na ang 5 labi habang halos 70 migrante ang nailigtas sa inanod na bangka sa Atlantic Ocean. Isang oil tanker na bumabiyahe mula sa northwestern Spain patungong Brazil ang nakatagpo sa nasabing bangka kung saan nailigtas ang 68 katao. Na-recover naman ang insignia ng crew ng ang 3 labi sa bangka habang nadiskubre ang 2 namatay sa karagatan. Ayon sa Spanish non-profit organization na Caminando Fronteras o Walking Borders, mahigit 5,000 migrante na ang namatay ngayong taon na sububok na tawirin ang Atlantic Ocean kumpara sa kabuuang 6,000 at 600 namatay noong 2023 na doble ng bilang noong 2022. Pasada Balita. Sa ating good news, pasok sa 3 finalist ang Sweden-based na Filipinas sa 3-minute thesis competition o Coimbra Group na ginanap sa Turku, Finland. Mula sa daan-daang participant, nang ibabaw ang thesis ni Princess Kabotahe na pinamagatang Learning from Nature, Turning Air into Electricity, isang pag-aaral na tinitingnan ng potensyal ng enzymes na hydrogenases bilang green energy fuel. At bago lamang po ako tuloy magpaalam ako'y nananawagan sa DA na bantayan pong maigi itong pagbebenta ng murang bigas. Partikular po yung nagbabantay sa mga Kadiwa store kasi po baka matulad po ito dun sa ilang mga nabalitaan ko na ilang benepisyaryo ng 4-piece ng DSWD mukhang sakamag-anak ng isang sinibak nilang opisyal napunta ang karamihan ng benepisyo. At sumayin niyo po ang Friday edition ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, na nagsasabing, mahal ko po kayo. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola, oras alas 8 na ng umaga. Woo!
Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.